Ikukwento ko muna sa inyo yung patungkol sa Rotary Club. Maaring marami sa atin dito familiar, di ba? Merong Lions Club, merong Rotary Club, merong Bingo Club. Ha? Ayan, mukhang marami talagang familiar sa inyo sa nightclub. Oo nga. Pero specifically, hayaan ninyong i-share ko sa inyo yung Rotary Club. Kasi I think for 3 months yata naging secretary ako ng Rotary Club ng araw. No? Marami rin ako pinagdaanan sa buhay. Maybe I think just 3 months and then I left. Pero ano ba yung Rotary Club? Rotary International is an association of Rotary clubs worldwide. It's made up of more than 33,000 Rotary clubs in over 200 countries and geographical areas. The members of these autonomous clubs are called Rotarians, and they form a global network of 1.2 million business and professional leaders, all volunteering their time and talents to serve their communities and the world. Individual Rotary clubs, in turn, belong to the global association called Rotary International. I think medyo familiar, I don't know. Yung logo kasi na parang gear. No, makikita niyo yan somewhere. Sa Pasig meron doon. And I believe in many places sa Philippines. Ngayon ang tanong, madali bang sumali sa Rotary Club? Ano ba yung mga qualifications? Some of the qualifications para maging member ka ng Rotary Club. A prospective member must be a person of good character. Okay? With a good business. Kailangan businessman. Professional. Or community reputation. And also be one of the following. Bukod doon po, dapat, kung gusto mo maging member, kailangan current or former professional, proprietor, executive, manager, or community leader. Hindi lamang yon, dapat daw committed to service with a record of personal involvement. Ilalagay mo yun sa iyong resume. Kung hindi man, a Rotary Foundation alumnus. Ngayon, dito po makikita natin, sa pagsali lamang sa isang human organization, it's not easy at all. No, it's not. Human organization lang yan. In every organization, meeting every qualification is required before membership. Hindi feel mo lang sumali, pasok ka na. Hindi dahil gusto mo lang makasama yung businessman na yon, pwede ka na. You yourself must be qualified. Saan ba naman walang qualification sa mundong ginagalawan natin? Bago naman tayo nag-abroad, dapat qualified syempre. Diba? Dapat qualified. Sa lahat ng larangang pinapasok natin, maging sa sports, dapat qualified. Kung gusto mo maging boxer, dahil nakita mo, ang daling yumaman ni Pacquiao, hindi lang basta-basta ganun yun. Mayroong qualification siyempre. Diba? Sa basketball, ganun din. Hindi ko mo magaling ka sa utak mo, sa imagination, pwede ka na. Dapat maipakita mo talaga. No? In a very literal way, that you can be a member of that basketball team. So, dito po sa ating example, meron ba kayong naalalang human organization na hindi ganoon ang requirements? Nakita natin kanina, ang taas ang requirement nila eh. Buti yung grade pala, hindi nabanggit dito. Dapat 85 pataas ang grade. Kasi wala na ako kaagad doon. No, pinakamataas ko noon 75 yata eh. Kasi I really love the number 7. I really love the number 7. Hindi yung NCEE po, ako 90 yata. Bumawi ako sa NCEE kahit paano, no? Ngayon, is there any human organization that accepts the unqualified? No? Sorry, hindi ko pala napindot. Of course, ang tanong, meron bang human organization that accepts the unqualified? Of course, there is. And that is the church.
Nung kayo ba gusto niyo dumalo dito, nung ini-invite kayo ng mga nag-invite sa inyo, meron munang ganong klase ng qualifications. Una, dapat gwapo kasi, kaya wag mo nang lapitan agad. Wala mo nang kausapin kasi hindi gwapo, saka hindi maganda eh. Kaya hindi ako ini-invite nito. Nakabihis na nga ako every Friday eh. Pinaparamdam ko, pinaparinig kong gusto ko sumama sa church. Hindi man lang ako ina-approach. No? Hindi po, sa church, wala. There's no such thing. Lahat ng human organization ang tataas ng qualification na kinakailangan ninyong mamit. Sa simbahan po, wala. Paano yung mga demonic? Yung mga inaalihan ng demonyo? Sinong human organization ang tatanggap nun? Sino? O, pwede po bang magtaas ng kamay yung mga demon possessed ngayon? Pag nagtaas ng kamay, palayasin niya. Palayasin. Sa human organization, hindi po pwede yon. Pero sa church, pwede po. Kung may kilala kayo, possessed ng demonyo, dalhin ninyo dito. Welcome po. Welcome. Imbitahan yung taong yan sa simbahan. Kailangan niya marinig ang Word of God. Kasi hindi niya kayang tanggapin, walang kapangyarihan yung salita ng tao, salita ng Diyos ang kailangan niya. The church is the only society in the world in which membership is based on one qualification. The candidate must be unworthy of membership. Yung lamang qualification na hinihingi ng Lord. If you're unrighteous, unholy, sinful, welcome to the club. Welcome to the club. No wonder, ang Panginoon lagi siyang tinutiligsa, di ba, ng mga holier than thou, yung mga religious people ng kanyang mga panahon. Yan ba ang Lord? Bakit ganyan yung master ninyo? Sumasama sa mga prostitute, sumasama sa mga tax collectors. Kaya, mapalad tayo mga kapatid. Kasi kung hindi po tayo pwedeng sumali sa Rotary Club, sa Lions Club, sa Lioness Club, Golf Club, Unified Sales Club, at least, maraming salamat sa Lord, sa church, yes, we can be a part of it. Come as you are, yung nga sinasabi. Because you will be changed ng ating Lord. Hindi ko makita. Therefore, every local church is an assembly of sinners who have been saved by God's redeeming grace, and you and I are among them. Wala sa ating sumali. Let's say, dito na lamang sa maliit na grupo natin, walang nag-member dito, walang pumasok, walang sumali, kasi napakabanal mo. Wala po, no one. Kung tutusin, nang sumama po tayo sa gawain, nang pumasok tayo sa simbahan ng ating Panginoon, whether here, sa lugar na ito, or sa Pilipinas, or anywhere in the world, kasama tayo sa mga prostitutes, kasama tayo sa mga sinners, sa mga tax collectors. Napakarumi natin, mga kapatid. Ang example nga sa Biblia, yung mga naglunoy sa putik Nabang tayo rin naglulunoy sa kasalanan, sa putik ng kasalanan, dun tayo minahal ng ating Lord. That's what we were. Imagine yourself, naglalakad ka, singing in the rain, hindi mo titignan ng lalakaran mo, nalaglag ka ngayon sa putikan. Kano itsura mo nang ikaw ay tumayo? Yun po ang itsura natin nang tayo tanggapin ng Panginoon sa church. Walang magsasabi na kaya ako naging wording pumasok sa GCC because I am righteous and I am holy at ako'y sinful or sinless. No, kabaligtaran. We are sinful, we are unrighteous, we are unholy. So ano pang klaseng club ang papasukin mo? Ano pang klaseng human organization? Of course, everyone is welcome sa church. Hindi naman po natin sinasabi na kapag holy ka, hindi ka na pwede dito kasi holy ka na Dapat yung unholy lang para maging holy. Of course, welcome pa rin. Kasi marami sa atin kasi nanggaling na rin naman sa iba't ibang klase ng mga churches. Ito pong GCC, kalipunan to ng mga kapatiran, some of us, nanggaling sa iba't ibang churches, iba't ibang denomination. Pero ang ating common denominator is our Lord Jesus Christ. That matters most. Our Lord Jesus Christ. So ang pamagat po na mensahe sa araw na ito, the unlikables. Maraming naghahanap ng ganyang button sa Facebook Wala bang dislike? Napaka-cruel naman kasi kung merong dislike.
Hindi lamang yun, alam naman ng tao ang tao. Kapag merong dislike button, naaway na yan sigurado. Enough na yung wag mong i-like. Di ba? O kung nakita mo naman, ayaw mo namang i-like, I mean, nasa neutral ka, okay, fine. Pero wag na lamang dislike or unlike. Pero yan po ang ating pag-uusapan ngayon. The unlikables. Imagine kung meron pong unlike button sa Facebook, tapos nag-post ka, feeling sad, tapos unlike. Biglang meron nag-unlike. Eating now, unlike. Kasi lahat lang ng ginagawa, pinopost sa Facebook no? Typing now, unlike. So, unlikables. Let's see. Nor surprised that there are yung tinatawag na mga problem people in every church. Pag-usapan na natin yung loob ng simbahan. Tayo yung mga taong problematic nung araw, isipin mo yung mga taong problematic, ipasok mo sa isang organisasyon na mga taong problematic din naman. No surprise that there are problem people in every church. In fact, if you assess yourself biblically, you'll have to agree that every Christian is a potential problem. It's a difference of maturity and obedience. We are, all of us, even me, we are potential problem sa loob ng simbahan. I believe once in a while, naranasan natin na tayo naging sanhi ng problema ng simbahan. Right? Or unless hindi natin naranasan, minsan hindi nag-alala ang simbahan because of you. But of course, in my experience, yes. So all of us, walang itsapuera, potential problem sa loob ng simbahan. But there are some in the church who are perpetually difficult. Merong potential problem Meron naman perpetually difficult na mga kapatiran. And others go through periods of growth or testing during which they can become hard to deal with. Habang pinag-uusapan natin to, isipin ninyo mga pamilya natin. Hindi po lahat ng mga bata pare-pareho ang attitude. Hindi lahat ng mga bata pare-pareho ang personality. Isang araw kapag lumaki yan, pag pumasok sa adolescence, you will see the very, very clear difference ng bawat bata. Lahat tayo dito, ang pinangarap natin ng mga bata, lumaking mga, mga mababait, hindi magbibigay ng sama ng loob. Biglang, surprise! Surprise! Ayan na ngayon ang mga heartaches and headaches. Ganun din po sa loob ng simbahan. Habang tayo sabay-sabay na lumalago spiritually, nagmamature sa ating faith, once in a while, all of us nagkokos ng ganyan. Heartache and headache sa ating mga kapatiran. In either case, you and I are called to serve them as we work out our commitment to love one another. So it's not a question of whether to serve, it's a question of how. Yan po yung medyo hindi ganun kadaling tanggaping katotohanan sa church life. We must accept each other. Kasi ulitin ko po, lahat tayo dito potential problem. Minsan, sa past, or maaaring ngayon, or maaaring mangyari sa future, tayo ang maging dahilan para magkaroon ng problema sa loob ng simbahan. But it doesn't change the fact that we must serve each other. We must minister to each other. Kaya po, sa tunay na simbahan ng Diyos, walang yung tinatawag na pag nagkakawa ng pagkakasala sa simbahan, ano ginagawa? Itinitiwalag. Imagine nyo magkaroon kayo ng eviction notice sa church, Pag nabigyan ka ng black ribbon, kunyari si Kuya Len, evict! Lumayas ka na, no? Walang ganun. Wala pong ganun sa simbahan. Siyempre, meron pong disciplinary action na tinatawag. Pero ititiwalag mo yung tao, no way, unless Judas talaga siya. Pero isa lang kasi ang Judas isa lang No, isa lang ang Judas. Katigasan ng ulo talaga meron sa atin. Lahat tayo meron. At yun, maraming beses itinuro sa Biblia how to deal with these people. Merong malambot ang ulo, merong matigas ang ulo, merong medium. Ganun talaga Kaya ako po sineshare to para hindi tayo nasyasyak sa bawat isa. Ganun po kasi talaga ang simbahan. Sa tingin ba ninyo sa Rotary Club walang ganyan?
Sa Lions Club, walang ganun nangyayari? Of course not. Meron at meron. Sa government nga, meron eh. Pinakamata sa Senado nga, meron eh. Sa Kongreso nga, meron eh. Kung tao ka, mararanasan mo yun. And we are all people here na tinulungan ng ating Panginoon. Ngayon po, kasama sa binasa natin kanina, dun sa scripture, kukunin natin yung kalahati, yung susunod na kalahati. At doon natin makikita yung three main categories of church people. Nahati po sa tatlo yan. 1 Thessalonians 5:14, we urge you, brethren, tayong lahat ino-urge, no? Admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. So tignan natin yung tatlong pag-uusapan natin ngayon. The unruly. Ito yung mga matitigas ang ulo. Hindi nakikinig. May sariling mundo, pero hindi naman siya autistic. Number 2, the faint-hearted. Ito yung konting kibot, takot. Konting kibot, nawawalan ng lakas. Naku, wala na palang ulam. Ha? Lungkot na lungkot kaagad, ng hina na kaagad. Lagi ko lang ginagamit yung pagkain para medyo safe. Number 3, the weak. Ito yung spiritually, mga weak. Ito yung mga tinatawag na imbis na warriors, kasama sa mga warriors, siya ay warrior. Being a warrior, not a warrior. So, simulan ka agad natin. The unruly. Sino ba yung mga unruly? Itong tatlong to, lahat po tayo babagsak sa category. Aminin man natin o sa hindi, even me myself. This is for us. Ang Lord lang po ang teacher, lahat tayo mga estudyante. Ano ba yung mga unruly? They're never in step. When everyone else is moving ahead, they're going backward. Yun yung ginamit na term ng isang kapatid. Habang busy-busy mga kapatiran sa gawain siya, ang sarap ng buhay niya. Andun lang siya sa isang sulok. Habang mga kapatiran, busy-busy sa pagluluto, sa paglilinis, the things na ginagawa natin, siya naman, parang baby sa isang sulok. Na kapag nagugutom, iiyak lang siya. At may lalapit na kapatid, papa na, papa. Ayan. Yung pag hindi mo sinabing ngumiti, hindi ngingiti. Pag hindi mo sinabing kumilos, hindi kikilos. They're never in step. Hindi lamang yon, worse, out of either apathy or rebellion, iba kasi, kaya unruly, walang pakialam una. Pangalawa, nagre-rebel sa simbahan. Rebellious. Ang mga bata, ganyan kapag rebellious sila, di ba? Alam mo nang gagawin mo, ha? Marami na namang hugasin dyan. Hindi kumikilos, di ba? Yun yung form niya ng rebellion. Pinapakita niya. No? They've gone spiritually AWOL. Yung bang kasama mo physically, pero spiritually, malayong malayo ang puso sa mga kapatiran. And they're not interested in learning or serving. Yan po yung mga unruly. Kaya hindi ba, paminsan-minsan or kadalasan pinapaalala natin, binibilang mo dapat yung years of being a Christian. Binibilang yan, kapatid. Kasi meron sa Biblia yung example, di ba? Yung puno nga hindi na namumunga. Di ba? 2 to 3 years lang. Pag dumating tong time na ito, pag wala pa rin, putulin mo na. Ibig sabihin, maging ang Biblia, may expectations. Even ang Diyos, merong expectations. May hinihintay siya. Kasi alam ng Lord kung kailan dapat namumunga eh. At kapag hindi ka namunga, doon sa panahon alam naman ng Diyos, supposedly namumunga ka na din. Something is wrong. And definitely, hindi Diyos ang wrong. It is us. Binibilang po yan. Me, nagsimula ako 1990, 1989. So, ilang taon na rin yun, ano? Sino magaling sa math? Okay, 1990. Matagal na rin, ano? Matagal, ang bilis. Talagang galing sa mathematics. Hindi maloloko sa pera to. Hindi maloloko sa pera. O, diba? Matagal, ano? Naging practice ko yun. Binibilang ko yung mga panahon ko sa pagiging Kristiyano. Kasi hindi lamang naman kasi sa buhay, sa pang-araw-araw may goal, mga kapatid. Hindi lamang sa estado sa buhay. Hindi. Mahirap ako ngayon. Bukas, yayaman ako. At yun ang goal mo ngayon, di ba? Magpapakasipag ka, magpapakataling hanggang sa ma-reach mo yung stage na yan. Hindi lamang ginagawa sa labas yun. Lalo na sa loob ng simbahan.
Dapat meron tayong goal. Yung nga lang, yung mga unruly, hindi sila ganyan. Dumalo na nga ako, ang dami pang reklamo dyan. No? Unruly is either out of apathy or rebellion. Hindi madaling makipag-deal sa mga ganong klase ng mga kapatiran. Yung tipong hinahanapan mo kasi siya, kuyang, alam mo, kung di ako nagkakamali, 50 years na kitang, ikaw, 50 years ka nang nakasama ng mga kapatiran at, for 10 years nakasama na kita out of that 50. Talagang playing safe, di ba? But, hindi naman sa kinu-question natin yung kaligtasan niya, of course. Never question that. Pero, supposedly, nandito ka ng estado At least man lang leader ka na ng men's ministry. Kung babae naman, at least nag-lead ka na ng women's. Hinahanap kasi yun, nag-lead ka man lang sana ng music team. Or meron ka ng simulang man lang na ministry sa loob ng simbahan. Kapag walang goal ang isang Kristiyano, kung paano mo siyang dinatnan noon, ganyan pa rin siya hanggang ngayon. Hindi po ganyan ang design ng Lord. May progress. Ang tao, hinahanapan natin ng progress, di ba? Ganun din po sa loob ng simbahan. Hinahanapan tayo ng progress ng Lord at ng ating mga kapatiran. Very hard to deal ang mga taong yan. Pero, how do you deal with the unruly? Okay, una, you admonish them. The Greek term means to put sense into someone in light of consequences. Sa kabila ng lahat, i-guide mo yung tao. Paliwanagan mo siya. If you see believers who aren't doing their duty, kung meron tayong nakikitang kapatiran, hindi ginagawa yung supposedly ginagawa niya. Example, not using their gifts, not being supportive of the team effort, come alongside them and put some sense into their heads. Kausapin sila ng maayos. Kaso po, kung mahilig tayo dun sa kibit-balikat system, hindi po natin magagawa yan. Madalas ko pong sinasabi sa mga leaders, at paminsan-minsan sinishare ko sa inyo, there's no such thing as kibit-balikat system in the Bible. You must speak up. You must speak up. Nakikita mo nang ganun na pala yung kapatiran, of course, pinagpe-pray mo, di ba? Walang masama ipag-pray, Panginoon. Pinagpe-pray ko tong kapatid na ito, maging alive siya, huwag siya maging rebellious, and so on. Walang problema doon, okay, fine. Pero ang tanong, ni minsan ba kinausap mo siya? Lapitan mo with love, kausapin mo siya with love. Maglagay ka ng proper sense sa kanyang kaisipan, sang-ayon sa Word of God. Kaya po, again, wala pong kibit-balikat system or way sa Biblia. Ngayon po, ganito, alam ko hindi lahat sa atin dito malakas ang loob makipag-usap. Then talk to someone na malakas ang loob makipag-usap. Pero kung magagawa ninyo personally, mas maganda po. Kasi yung concern ninyo, makikita niya Makikita niya. Yun po ang way. Paano tayo dapat nakikipag-usap sa mga unruly, sa mga rebellious na mga kapatiran? Talaga, di ba? Kapag hindi nakikinig, sigawan. With gentleness. Sigawan mo with gentleness. Sa una, it's to be gentle. Kailangan merong gentleness, syempre. Merong loving warning. Alam mo, kapatid, pag ginawa mo yan, pwede kang mamatay. Huwag naman ganun, syempre. Gentle, tapos yung sinasabi mo rin naman, gentle din. Okay? Alam mo, pwede mo ikapahamak yan, brother. In a very gentle way. Kung paano kayong maging gentle, do it. Yet, also have some passion in it. Kailangan yung sympathy kasi nandun Nandun siya. Kumbaga, hindi ka detached dun sa taong kinakausap mo. Alam mo, ikaw, sama-sama mo, itigil mo yan kasi, detached. Hindi niya mararamdaman nyo kasi parang walang love yata, no? Kaya kailangan merong sympathy, merong passion na tinatawag. It's to be gentle, loving warning, yet also have some passion in it. You should be motivated by a compassion that says, ito ang motivation natin para sa mga kapatid na ito, I don't want you to keep going in that direction, kapatid. Because God will chasten apathy and rebellion. Biblical kasi, yung kawalan ng responsibility sa loob ng simbahan o sa ating kapatiran, yung kawalan ng pagsunod sa mga dapat nating ginagawa, merong kapalit syempre yun. Kasi whatever it is na nangyayari naman sa loob ng simbahan, kung talagang si Kristo ang Panginoon, it is God's will. Malalaman naman natin kung hindi na God's will ang pinapagawa ng leadership
O mga kapatid, mula po ngayon, 2017, at the end of the month po, no? Hindi na po 10%. 90%. This is the will of the Lord. Alam naman natin, madaling sabihin, kung yung pastor lang yung leaders lang ang nagsasabi di ba? Meron namang nagfo-flow na wisdom from the Holy Spirit. So, pausapin ng maayos. Kung meron po sa ating rebellious, napaka-apathetic, walang simpatsya, and yet nandyan lang naman siya, kausapin po natin na maayos. With love. Paalalahanan po natin. When you truly love someone, you don't hesitate to warn, di ba? Ang mga bata, ganun din. Kaya laging magandang example, mga bata, mga anak Mahal mo kasi yung bata Kaya lagi mo sinasabi, wag mo hawakan yan, o wag mong gawin yan. Kasi you love the child. And we don't hesitate to warn. You want that person to avoid the negative consequences. Yun ang dapat maintindihan niya. Na kaya ako sinasabihan nito kasi mayroong negatibong epekto yung ginagawa ko. So I must stop it. I must stop it. Which are inevitable. And to enjoy the blessing of spiritual involvement. Sumali ka na rin lamang sa isang Christian church. Sumali ka na sa ministry. Especially kung nag-grow ka na in faith. Kasi yun naman ang goal kasi ng lahat sa atin. Walang rogue. Walang rogue Christian na may sarili siyang mundo. May ginagawa siya na on his own, on her own. Isang katawan, uusad tayo ng sabay-sabay. When you come to church, don't sit idly. No? Huwag kang umupo na parang walang nangyayaring hindi maganda sa iyong kapatid. Kapag nakita natin kailangan niya ng tulong, tulungan natin. Tulungan natin. Be involved in other believers' lives, especially the troublesome ones, because they need us. Kayo nang bahala sumagot kung kayo kasama sa mga troublesome mga kapatiran. Kayo ba yung tipong merong track record? Kasi nung araw, merong ganyan, nagkakabiroan kami mga leaders nun or bago pa ako nun sa simbahan. O bakit na naman? May nangyari na naman ganito. Si Brother Kwan yan, no? Paano mo nalaman? Kasi may track record Kala niyo ba hindi napapansin yon? Lagi naman may track record. Bakit nawala naman? May problema na naman yan, no? Paano mo nalaman? Ganyan naman yan. Pag nagkaroon ng problema, nawawala sa church. Merong track record and I believe na tatandaan po natin. Sino nakakalimot? Pagdating sa mga bagay na yun, natatandaan nating lahat. Then, do something about it with love. Kausapin ng may pag-ibig ang mga rebellious, apathetic, unruly na mga kapatiran. Kung tayo man yun, we need help. We need help. Pag-usapan naman natin number 2, the faint-hearted. The faint-hearted. Pag nag-faint, hinihimatay, di ba? Faint-hearted means small-souled. Kung babasahin natin original na meaning sa Greek, small-souled. Hindi yung maliit yung kaluluwa niya na inilagay sa malaking katawan. Sabihin, mahina lang talaga ang kalooban. Mahina ang loob, let's say. Sila yung mga tinatawag na the warriors. Wala ang ginawa kundi mag-worry. At ang dami ko nang nakita niya sa experiences ko sa gawain. May kumatok lang sa estiraha. Takbuhan. Nakita ko talaga ito mga kapatid. Takbuhan. Isang kapatiran, sa laki niya, isasaksak niya yung sarili sa gilid ng tent. Merong pader, merong tent. Doon siya, nagsusumiksik. Hindi siya kasya. Isa naman, nagba-Bible study kami kasi birthday ko yata yun or may birthday. Nandun kami sa kwarto. Ngayon, kumatak yung gwardiya. Siyempre, hindi mo pwedeng pagbuksan ng ang haris, ang gwardiya ng accommodation. Kasi lalong mag-ano yan. Kaso nga isang kapatiran, sa takot niya, kasi faint-hearted, nakipagtulakan pa sa pintuan. Kasi sinilip niya kung sino kumakatok Tagiga. Pagkita niya yung haris, makapagtulakan pang ganyan. Siyempre, lalo yung tao tuloy mag-iisip ng iba. Sabi namin, papasok mo brother, pambihira ka naman, wala naman tayo ginagawang masama. Siyempre, yung tao, yun ang reaction niya sa pagkatok niya, at yung reaction ng tao sa kanya, nag-isip na iba. Lahat ng tubig namin inamoy. No? Inamoy isa-isa. Akala nagiinuman kami doon kasi nga may birthday. Pero Bible study ginagawa namin na bilang celebration ng birthday. Siyempre naman may sopas. Hindi lamang di tapos na eksena, sabi ni Sadik, okay, mapi muskila the birthday, okay, mapi muskila. Lumabas na siya. Ngayon, ito na nga, itutuloy namin Bible study, nasa ng Biblia. Alam niyo kung saan nakita? Basurahan. Experiences na hindi ko kailanman makakalimutan. How come? Iba naman may hawak na pera.
Kasi tapos ng gawain, nagbibilangan, hawak ng pera. Nung may kumatok nga ngayon at may papasok, yung pala yung may-ari, titingnan lang kung okay yung istirahan niya. Yung pera ibinato sa ibang kapatid. Yung treasurer, ayan na, yung finance officer, wala na sa kanyang pera. Asan ang pera? Ibinato, ipinasa sa kapatiran. Hindi man lang niya naisip, ano iisipin ng kapatid sa kanya? Ilalagay mo ako? Hinudas mo ako ng kapatid? Ipinagkanulo mo ako, Brad? See? Kaya paminsan-minsan po, hinahayaan ng Lord may nangyayaring ganyan para makita natin hanggang saan na ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi lang sa bibig. By action, by word. Kaya kung sakali man dumadaan tayo sa pagdiliglig, maraming salamat, Lord, we need it. At ilang beses na niliglig ng Panginoon ng GCC. Maraming salamat sa Lord. Maraming salamat sa Lord. Itong mga taong ito, yung mga faint-hearted, all the issues of life seem far more than they can bear. Yung mga personal nilang mga issues in life, masyado silang nabibigatan kasi personal na nila yun They're usually sad. Yan yung mga malulungkutin. Perpetually worried. Kapag nagsalita, laging merong worry. Nag-aalala ako dito, nag-aalala ako sa ulam. Lahat, puro pag-aalala kung may natira pa or what. Hindi lamang yun, they are sometimes in despair. In despair. Ang example ng mga taong in despair, yung mga nabasted. In despair yun. Yung nararamdaman ng nabasted, yun po yung isa lang sa example ng being in despair. Ako kasi hindi ko naranasan yun, pasensya na. Kasi once lang ako nanligaw, may sinagot ka agad no? Hindi, habang buhay naman may pag-asa diba? So yun po yung feeling ng being in despair. Hindi lamang yun, yung mga faint-hearted, they are often discouraged. Konting kibot, discouraged na kaagad. No? Balita ko merong lumindol sa Japan, may tsunami. May gawain ba sa Friday? True story. True story. Kasi feeling niya end of the world na no? Ayaw mo na sa church kaabutin kung sakali man. Lahat dahilan, lahat magiging dahilan. Kahit ang layo ng Japan sa lugar na ito magiging dahilan. Sila yung mga madaling ma-discourage. Especially yung mga unang panahon nung nagkakaroon ng hulihan. Kung hindi man hulihan ng church, kung tutusin hindi naman halos hulihan ng church, kundi mag-check ng mga papeles, kung ikama mo tama, ayan na. Ang daming nawala sa church. Siyempre, mag-aalala yung mga hindi talaga tama ang mga papers. Pero kung tama naman ang papeles mo, why are you worrying? No? Yun ang mga warriors kadalasan yung mga tama naman ang papel. Proper information lamang sa mga kapatiran, it will solve that thing. And yet, noong mga panahon na yan, ang dami pong simbahan hindi nag-worship. Again, nakakalungkot. True story. Noong mga panahon na yon, may mga churches mababalitaan mo, wala po tayo munang worship sa Friday because of this thing. Kami po hindi. Tuloy-tuloy. Ang gawain eternal kasi. Perpetual. Walang hanggan. Tuloy-tuloy po ang gawain. So sabi ko, mapalad yung mga tao na because of these things, hindi natinag. Sa simpleng pag-worship, itaitigil nila because of that, simple thing like that, then nakita ng lahat, anong klaseng faith meron sila. Di lamang yung consequently, yung mga faint-hearted, they experience none of the thrill that adventure brings. Kapag warrior ka kasi, mag-enjoy ka ba sa buhay? Halika, punta tayo sa Jubel. Malayo yun, baka mamatay tayo sa road accident. Pinilit mo siya, nasasakyan na. Kayo naman, woo! Naalabas sa bintana, di ba? Woo! Siya naman, takot na takot. Hindi ma-enjoy yung scenery, hindi ma-enjoy yung biyahe. Pagdating ngayon doon, baka malunod ka. Nakakamatay yan. Hindi naman andun lang siya nasa isang sulok na nanahimik doon. Takot na takot. Ni ayaw man lang maarawan, ayaw maligot, baka malunod siya or what. Mahirap ang faint-hearted, mga kapatid. Maraming magaganda sa buhay, hindi na na-enjoy. Ganun din po sa simbahan. Enjoyable po ang buhay Kristiyano. Mas matakot ka kung ginagawa mo masama. Kasi isipin ninyo, mga kapatid, yung mga nagtatransport ng sadike, walang takot Alam nga naman yung sadike, biglang nandun na lang. No? Gusto ko ng sadike. Andyan na lang kaagad. Walang nagdala. Pero may nagtatransport niyan. Nakita niyo yung lakas ng loob ng mga taong yun? Pero tayo, ang dala natin faith. Ang dala natin word of God. We are so fearful. Wala sa ayos, di ba? Wala sa ayos. So don't be faint-hearted.
Hindi naman, sabi nga sa Biblia, di ba, hindi naman tayo binigyan ng Panginoon ng spirito ng pagkatakot eh. Kundi, tapang nga, saka courage. Then, show it. Yung kasi lagi ko sinasabi eh, don't tell me, show it to me. Then I will believe. Of course, I believe the Word of God. But you, on the other hand, show it. Don't just tell me. Prove it by showing it to me. And sa mga kapatiran, don't tell me you're a Christian, but show me. Let me hear your voice. Let me feel your heart kung talagang Kristiyano ka. Kung ikaw yung tipong Kristiyano sa nguso lang or talagang Kristiyano sa puso. So, paano natin tutulungan itong mga kapatid na ito na konting kibot talaga namang nanginginig sa takot? Encourage them. Ano ba ang katapat ng fear? Of course, encouragement. Paul said simply, encourage them. The idea is to come side by side and comfort them. Oh, nangingisay ka na naman sa takot. Halika dito. You know, samahan mo. Samahan mo yung kapatid. If you know someone like that, fearful, worried, melancholic, yung mga mahihilig sa malulungkot, malungkotin na nga siya, ang panonoorin pang teleserye, malungkot. Ang pakikinggang music, ponebre. Yung mga melancholic na mga tao. No? Lungkot na, puro malulungkot pa yung babasahin niya, yung pakikinggan niya, yung gagawin niya, yung panonoorin niya. Or maaaring sila yung mga in despair. No, in despair. The Lord wants us to come alongside and develop a friendly relationship with that person. Yun naman sinabi sa Biblia, di ba? Ikaw pala masayahin eh. Samahan mo yung mga hindi masayahin. Hawahan mo sila. Huwag naman sana mangyari na dati masayahin ka, na sumama dun sa malungkutin, naging malungkot ka na rin. Kaya dalawa na yung umiiyak sa sulok ngayon. Huwag naman sanang ganon. Baliktad. Kung masaya ka, malungkot siya, pag nilapitan mo siya, maging masaya rin siya because of the Lord. If you tend to be that way yourself, kung tayo man yung mga faint-hearted, develop friendships. Huwag kang umupo sa isang sulok. Malungkot ka na nga, in despair ka na nga, magsosolo ka pa. Sa isang sulok, what will happen to you? Sumama sa mga friendly friendships sa loob ng simbahan. Develop friendships with godly people who will console, comfort, strengthen, reassure, cheer, refresh, and soothe you from God's words. O, nalulungkot ka na naman, brother. Halika, mag-inuman tayo. Umiwas sa ganyan. O, balita ko, nalulungkot si Kuya Chris. Halika, magtongits tayo sa kanila. Ay, cheer up natin. Diba? God's word po, in a godly way, ang pagpapaligaya sa isang kapatid. Okay? Ang lungkot-lungkot mo naman, sister. Let me make you happy. In a godly way. Of course, in a very, very godly way. So, yung mga faint-hearted, kung meron sa atin, alam na natin ang dapat nating gawin. Kung hindi man, kung meron tayong nakikitang faint-hearted, then tulungan natin. Let's encourage that brother or that sister. At panghuli po, number 3, the weak. Ito yung mga mahihina. No? Often, sino itong mga weak? Often, these people come to Christ out of a particularly sinful lifestyle. Yung talagang may pinanggalingang madilim, pusikit na karimlan na nakaraan. Oh. Yan yung mga yan. Nakakarinig kayo mga ganyan kakapatira. Alam mo, dati po akong rapist, sister. Yung mga bagay na yun, wag mo na masyadong ipulpito pa. Siguro sa pastor na lang. No? Kasi yung mga sister, hindi nagtataka kapag nandun ka parang lumalayo yata yung mga kapatiran. Dati po akong pusakal na magnanakaw. Kaya antimano, kinuha yung mga mic palayo. Yung mga laptop talaga, itinago ka agad. Kadalasan, yung mga merong ganong klase ng weakness po, sila yung merong pinagdaan ng pinanggalingang madilim na nakaraan. So, ang epekto, they can be so hypersensitive to sin that they see things as sinful that aren't really sinful at all. Sila yung sumobra naman, umover ang tingin, overacting na sa mga konting bagay na nakita sa simbahan. Yung nag-i-epekto kasi ng matinding kasalanan sa kanya, nung maging Kristiyano siya, maraming salamat sa Lord, tinanggal, kasi po walang nakaraang pinag-uusapan sa simbahan. We're only talking about the present and the future especially.
Okay? At yun ang pinag-uusapan namin, pinag-aralan namin sa prayer meeting. Maraming salamat sa Lord. Hindi natin pag-uusapan ang nakaraan mo. And yet, yung mga taong yun kasi, sila yung mga tipong hypersensitive. O nakita ko, tumingin ka sa kanya. Mag-ingat ka, brother, kasi impyerno ang punta ng mga ganyan. Di bang sobra naman OA? Meron ako na experience. Ito talaga, medyo mahirap yung sitwasyon. Merong kapatiran, I think kasama sa mga leaders, yung anak nila kasi, nagpakamatay. Nagbigte. Ngayon, ang unang tumawag sa mga kapatiran, sa mga elders, tulungan mo kami. Ang bata, ito, binabana na yung katawan ng bata. Ngayon, ito yung sa magaling na isang elder dumating, nung makita yung katawan ng bata at nalamang yun ang dahilan, nagpakamatay, nagbigte. Naku, impyerno ang punta niyan. I mean, sasabihin mo yun doon mismo, sa harap ng magulang na yung bata, hawak pa nila nung nagpakamatay. Hypersensitive, nawawala sa lugar. Don't be like that. Yung weakness po, hindi as in napaka-weak lang na ganyan. Hindi. Napaka-OA, out of this world. Mali ang kapamaraanan to face sin. Na minsan nga hindi naman talaga kasalanan, iba ang takbo ng isip. Weak people tend to do that. Marumi ang takbo ng isip. Dahil sila rin naman mismo naging parte ng karumihan na yon sa kanilang nakaraang mga buhay. A stronger Christian should never condemn, of course, a weaker brother or sister for his over-scrupulous attitudes, but should rather restrict his liberties. I-restrict mo yung kapatid. Medyo kusapin mo na, wag ganyan, kuyan. Kasi, patay na nga yung bata, makakarinig pa siya ng mga ganyang mga salita. Durog ng puso nila, lalo pang nadudurog because of that. Inire-restrict natin, pinagsasabihan natin. So, he doesn't become a source of stumbling. Kasi di ba minsan gusto lang naman natin itama yung kapatid Pero for some reason nawala tuloy siya, na-stumble. And we know kung ano sinabi ng Panginoon sa mga nagkokos ng nagiging stumbling block sa mga kapatiran. Wala na nga lang tayong gilingang bato ngayon Kasi nagamit na siya. Di ba sabi ng Panginoon, yung mga nagkokos, para yung mga aking mga anak ma-stumble, sabitan ng gilingang bato sa leeg, itapon sa Red Sea. Kung ano mang malapit dito, itapon sa Hair. Itapon. Never teach him that it's okay to violate his conscience. Kasi dapat ginagamit yun yung ano natin, yung innate natin na kasi I know, meron pa rin naman tayong konsensya, of course. Yes, we are Christians, ang pinafollow natin, Holy Spirit, but then again, meron tayong built-in na conscience na nagsasabi what is really wrong and what is really right. Pero yung mga kapatid ang hypersensitive, to the point nakaka-stumble na sila, pagsabihan po natin na maayos. Okay? Para yung weakness nila, hindi na ipapasa naman sa iba. If you are a stronger brother or sister, be patient. Be patient with and kind toward your weaker brother. Ang kinakailangan nila, help them. Teach them so their conscience will be better informed. And help them to become a strong, vital, and productive member of the body. There are others in the weak category who tend to fall into the same sins over and over again. Di ba yun nakakalungkot, kala ko ba pinalaya na ng Panginoon sa sigarilyo yan? Bakit habang nagpe-praise and worship, minalaglag na isang paketeng ganun? Nakakahiya, Nakakahiya, Purihin ang Panginoon. Anong gagawin? Awkward, very awkward. Hindi lamang yan, biglang nag-surprise visit yung pastor. Ano nangyari sa loob? Nagkakagulo. Pala, ipinagtatago yung mga bagay na dapat itago. Pag sabi niya, "Good morning po, pastor." Aba, amoy na amoy ang alak sa bibig. Mahirap pa nun, sa kalasingan niya ang inoffer sa pastor, hindi tubig Vodka pa Kasi kulay tubig din. Tulungan daw sila. We must help them, yung mga weak. Tinutulungan bilang part ng tinatawag na body of Christ. They are spiritually and morally weak because they haven't developed habits of self-discipline. Kaya sila weak. Yung self-discipline, kulang pa. Yung pagpipigil sa sarili. They embarrass themselves, their church, and their Lord. And thus, yung mga taong ganyan, they require a lot of attention. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi sinabing yung mga weak, itiwalag. No.
Isipin nyo, wala naman titira, even me. Kasi pasok din ako sa mga pinag-uusapan natin. Imagine that. So how do we help them? Paul's word for help means hold tightly to or support. Hawakan mo para hindi muling bumagsak. Ganun naman ang ginagawa sa mga bagay na laging bumabagsak, di ba? Kinakalangan, hinahawakan. You know, here's what that looks like in action. Galatians 6:1-2. Which is applicable din naman sa lahat ng pinag-usapan natin. Brethren, kinakausap tayo ni Paul. If anyone is caught in any trespass, you, who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Tempted to what? Magalit ka rin. Because of din sa kinahan nila, ang mangyayari sa atin, magiging prejudiced. I-judge natin sila, masasaktan natin sila. Para maiwasan doon, tulungan natin yung kapatid. Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Yun ang sinabi ng Biblia. No, tulungan natin ang mga kapatid na ito. So we help the weak by picking them up and then holding them up. Hindi enough na tulungan mo silang tumayo. Ayos ka na dyan, ha? Kasi iwan mo na. Hawakan mo na hanggang sa makita mo yung kalakasan ng Lord talagang naroon sa taong yun. I know, madali tayong magsawa. Pero you know, this is a family of God. We have no choice but to support each one of us sa ating mga kahinaan. So ano po ang challenge natin sa araw na ito? At the end of 1 Thessalonians 5:14, Paul sets the tone for our ministry to the problem people. Simple lang, sabi niya, be patient with everyone. Pasensya lang po talaga ang kinakailangan natin sa bawat isa. Pasensya. Do not hurry them. Don't be harsh with them. And don't drive them away. Gently and tenderly lead them along. Ikaw naman pala ang malakas, tayo naman pala malakas ngayon, then let's help them. Para pag dumating ng time, ikaw naman ang mahina at sila'y malakas, sila naman ang tutulong sa bawat isa sa atin. So, instead na tawagin natin silang problem people, tawagin na lang natin silang challenge people. Me, myself, ang treatment ko po sa mga problema, challenge. Oh, may challenge na naman tayo. No? Treat it as a challenge from the Lord. No? Problems are really challenges na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. They are challenges. Tanggalin na natin yung kaisipan, yung notion na problem is a problem. No, problems are challenges from the Lord. So, we must watch our own behavior and leave the results to God. Kasi kung susingitan lang natin siya, ano mangyayari? Lalo magre-rebelde siyempre. I-admonish, mahalin, i-guide. Then, Panginoon, what is humanly possible po, ginawa ko. I know, we know, what is divinely possible. Kayo po ang bahala sa kapatid na ito. Marami sa atin, dislike ng mundo because of our weaknesses. Marami sa atin dislike ng mga kapatiran because of our weaknesses. But you know what? Huwag tayong magpakalunay sa kalungkutan because of that. Kung tayo man nire-reject ng ating kapwa-tao, in a way nire-reject ng mga kapatiran because of our weaknesses, huwag tayong magpakalunay sa kalungkutan. Because you know what? Kung meron ng person na number one reject, the number one king of dislikes, and that is the Lord Jesus Christ. Tingnan natin. Una, Jesus' birth was accompanied by many dislikes. Why? Number two, makikita nyo dyan, Herod tried to kill Jesus. Sa akin nakakita yung baby, papanganak, papatayin. It happened. Hindi pa siya pinapanganak, people hate Him. People dislike Jesus Christ. That's why nagsa-celebrate tayo ngayon ng Kapaskuhan. No? Hindi lamang yon, there was no place, nagkabaliktad. There was no place for Jesus in the inn. Tayo nga, meron tayong kumbaga meron tayong privilege to choose anong ospital. To choose, mura ba o mahal or what? To choose yung kama, kung may katabi ka o wala, tatlo kayo or dalawa or solo ka lang. We have that kind of privilege. Ang Lord, totally, wala, ayaw sa Kanya. Dislike siya. By that time, there was no place for Jesus in the inn. Hindi lamang yon. Paano naging king of dislikes si Jesus Christ? Even though the world was made through Jesus, the world did not recognize Him. Ayaw sa Kanya nung mismong nilikha niya.
He was really, really disliked and rejected by his own creation. Many didn't welcome the birth of Jesus Christ. Why? The reason for this was primarily that Jesus threatened people's self-interest. Kaya ayaw ng mga Pharisee kay Jesus Christ kasi itetreten yung posisyon nila sa religion. Kaya ayaw ni Herod kay Jesus Christ, natetreten yung pagiging king niya. Kaya ayaw ng marami kay Jesus Christ because of the sin na kanilang inaalagaan. So kung meron pong totoong Facebook si Jesus Christ, maraming dislike. Yung pong nakikita niyong Facebook ni Jesus Christ, hindi talaga si Jesus Christ of course. Pero kung meron man, you will see, people will hate Him. People hate Him so much. Marami magdi-dislike. Sinful people love sin more than God and refuse to come to the light, lest their sin will be exposed. So kung nakakaranas po tayo ng dislikes because of our weakness, or because yung ginagawa natin pagtulong sa mga mahihina, iba yung dating sa kanila, then isipin mo lang ang Lord. Wala siyang ginawa, kundi pawang kabutihan lamang, and yet people hate Him so much. So ibalik po natin sa bawat isa sa atin in conclusion. Ministry to the challenged people requires intimacy and fellowship. Hindi po talaga natin maipapakita ang love sa isa't isa kung lagi kang wala sa fellowship. Kung akala po ninyo na kapag lagi nilalike yung post mo, mahal ka, you're mistaken. Hindi po yun ang sign ng true love. Makikita mo yung tunay na love, kaglabag lagi mo siyang kasama. Nakakasama mong kumain, nakakausap mo, nakakapagbukasan kayo ng kalooban. Yun ang totoo. Real friends are like that, hindi mga friendship sa Facebook. No? Dapat palitan nila yun friends and, questionables. Kasi hindi naman talaga lahat doon friends natin No. Hindi lamang yun, obliga nga lang yung ibang i-like yung post mo Di ba? Hindi, i-like mo na. Sige, i-like mo, mama, magalit pa yan See? Ang totoong kaibigan, mamimit mo sa fellowship. Pumunta ka kung saan naroon ng iyong mga kaibigan. Like Jesus Christ, hindi naging enough na siya nakaupo sa trono, bumaba siya, sumama. Sumama mismo sa kanyang mga mahal, at doon talaga totally naintindihan ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Nung sumama mismo si Jesus Christ among us. The church grows when the sheep help take care of the sheep. You must care enough to admonish the wayward, encourage the worried, and help the weak. Lahat tayo tupa ng Panginoon at magtulungan tayo. Bukod sa tayo tinutulungan na ng ating shepherd, chief shepherd, tayo rin mismong mga tupa ng Diyos magtulong-tulungan. That kind of ministry necessitates your involvement in other people's lives. Gusto niyo man o hindi, kapag sumali ka sa simbahan ng Panginoon, you are involved sa buhay ng bawat isa. You are. You matter to them. They matter to you. Dahil may epekto ang bawat isa sa simbahan sa bawat isa sa simbahan. Don't be passive. Passivity, hindi po yan kasama. Being a passive Christian, hindi po yan kasama sa requirement o sa inaasahan ng Panginoon mula sa atin. Be involved sa buhay ng bawat isa. Huwag mong idistansya ang sarili mo. Be there. Be there. Be heard. Be felt. Yung bang habang nag-uusap kayo, kunyari, 5 kami nag-uusap, 4 lang kami nag-uusap, ikaw nananahimik ka, ano itatanong mo mga nag-uusap? Kasama ka ba namin? Gagawa ka ng grupo ngayon, no? Nag-uusap lahat, yung isa hindi. Ano isipin ng lahat? Kasama ba talaga natin yung kapatid na yan? Hindi mo maiiwasang isipin yan because you're not really there. Be there, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Fellowship nga Fellowship. At panghuli, when you commit yourself to that involvement, you'll avoid being numbered among the challenged people. Instead, you will be part of the solution. Do not be part of the problem, but be part of the solution.